Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Direclo Sr., King of all kings, Master Ben Direclo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iclio I, Pizza 21 po ngayon, buwan ng Setyembre 2020. Ngayon mga kapatid, pagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos Divine Master Ben Direclo Sr. nung kanyang pag-uwi na dito sa Pilipinas nanggaling mula sa Church, Virginia, California, USA noong 1952. Nakauwi siya dito noong 1953 at pagka July 1954 ay inutusan na siya ni General Adriano de la Concepcion na magmisyon sa kalupaan ng Mindanao. At sa kaniyang pagmisyon doon sa kalupaan ng Mindanao mga kapatid ay wala siyang dala. Wala siyang dala na damit, brief, pantalon, o tsinilas. Wala siyang tsinilas. Nilalakad lang niya mula sa Surigao City papunta doon sa Davao City. Pero hindi rin siya naglalakad na doon dumaan sa highway, doon sa kalsada. Hindi. Dahil ang utos sa kanya ay lumakad siya, dadaanan lang niya doon sa kabundukan. Daanan niya ang mga kabundukan papunta doon sa mga katribuhan na nakatira doon sa kabundukan ng Davao City. At yun ang ginawa niya. Naglalakad lang talaga siya mula sa Surigao City na kabundukan hanggang nakarating siya doon sa kabundukan ng Davao. At sa kanyang paglakad, pag madumi na itong damit niya, sa pantalon sa kabrit, ay lalabhan niya doon sa mga ilog na kanyang madadaanan, lalabhan niya doon, lalabhan at tanggalin niya lahat, tanggalin niya ang damit niya, brief, at saka pantalon, lalabhan niya, sampay niya, patutuyuin niya, habang siya ay nagtatago lang doon sa mga kadamuhan, doon sa kagubatan, habang inaantay na yung sinampay niyang damit, pangtaas at sa pantalon sa brief ay tutuyo. Yun ang kanyang buhay, mga kapatid, sa kanyang misyon. Dahil hindi siya pinayagan ng mga members ng Spiritual Division na magdala ng kahit isang damit, brief o pantalon o sinilas. Wala. Tapot lawas lang o damit lang talaga, pangloob ang kanyang dala habang siya ay nagmisyon. At nakarating nga siya doon sa isang tribo nakatira doon sa Kalingan, doon sa Davao. At doon, ginamot niya ang lahat ng mga may sakit na mga aita, mga nitibo na mga tao na nandoon nakatira. At pagkatapos niyang gamutin ng mga libo-libong nitibo doon nakatira sa Kalingan, Davao, ay tinahak naman niya, muling inutos sa kanya ang tribo naman ng mga aita doon sa kabundukan ng Bukidnon sa Mirayon. Sa kabundukan ng Mirayon sa Bukidnon. At yun nga, yun pa rin ang kanyang ginagawa. Walang isa lang ang damit, isang pantalon, isang brief. At lalabhan pa rin niya ito. Sa tuwing makadaan siya ng ilog, lalabhan niya, patuyuin niya. Saka siya at nagtago doon sa kagubatan, doon sa damuhan, at habang hinaantay yung damit niya na tutuyo. Pagkatuyo naman, suot naman niya, balik niya, brief niya, pantalon. Saka ginamot na, saka patuloy sa paglalakad. At sa kanyang mga lugar na napuntahan mga kapatid, ay nauna na nakarating doon si Lolo Adriano de la Concepcion para magsabi sa mga hari, mga dato ng nitibo na namahala ng kanilang mga kanununuan nandoon. At magugulat nga si Panginoong Divine Master Ben Direclo Sr. dahil pagdating niya ay pinaghandaan na ng mga tao ang kaniyang pagdating. At alam na ng mga tao na mayroong isang spiritual doctor na darating na manggagamot. At nakarating nga siya noon doon sa bundok ng Mirayon. At habang nandoon na siya sa bundok ng Mirayon, nanggagamot, ginamot niya ang lahat ng mga nitibo doon na may sakit. Inupirahan niya, mga kanseros, mga appendicitis, inupirahan niya. Isang pagkataon na may isang anak ng hari na dalaga na kasing edad ni Panginoong Divine Master Ben Direclo, dahil ang edad niya noon ay nasa 17 o 18 ang edad niya noon. Nagkagusto ito sa kanya at nagyaya na papakasalan itong si Divine Master Ben Direclo Sr. Sinabi ng dalaga na yun sa kanyang amang hari na papakasalan niya. Kailangan mapakasalan niya si
Panginoong Divine Master Benedicto Jr. dahil nagkakagusto nga itong dalaga na anak ng dato doon sa bundok ng Mirayon. At ito namang dato ay hinikayat si Panginoong Divine Master Benedicto Jr. na pakasalan ang kanyang anak, at itong si Divine Master Benedicto Jr. ay hindi naman tumanggi na pakasalan ang kanyang anak na dalaga. At kaya inihanda ng dato, ng araw na yun, inihanda ng dato kaagad-agad ang mga gamitin para papakasal sila kinabukasan. At pagkagabihan ng mga kapatid, ay doon na natulog si Panginoong Divine Master Benedicto Jr. sa kwarto ng dalaga na anak ng hari. At habang doon siya natutulog, kapag alas 2 na ng madaling araw, pumasok si Lolo Adriano de la Concepcion, pinagsalitaan, ginising si Panginoong Divine Master Benedicto Jr. at sinabihan na kailangang maiwasan mo ang babaeng ito dahil pag ituloy mo ang papakasal sa babaeng ito, hindi na matapos ang iyong misyon. At hanggang dito na lang ang iyong misyon. Wala ka ng koneksyon sa spiritual division pag maggawa mo na magpakasal sa babaeng ito. Dahil mayroon na talagang isang babaeng nakatakda sa iyo doon sa Hitagom, sa Misamis. Nandoon ang babaeng nakatakda sa iyo doon sa Malaking Patag, sa Misamis Oriental. Kaya itong si Panginoong Divine Master ay nag-iisip. Sinabi niya na kung hindi ko naman pagkasalan ng babaeng ito, ay papatayin naman ako, papugutan ako ng ulo ng dato dito, ng mga nitibo, dahil magagalit na yun sa akin dahil hindi ako tumanggi kanina. Kaya sabi naman ni Lolo, ikaw magpasya. Sabi ni Lolo, ikaw magpasya kung alin ang pipiliin mo. Pipiliin mo ba ang babaeng ito na siyang magpabagsak sa iyo, magputol ng koneksyon mo sa spiritual division, or ang yung babae na nandun sa kapatagan ng Hitagom sa Misamis na siyang tutulong sa iyo para maghanda ng lugar para sa iyong mga tauhan. Kaya inisipan yun ni Panginoong Divine Master Benedicto Jr. Kaya pagka alas 2:30 ng madaling araw, ay napag-isipan niya na lalayas, aalis siya, iiwan niya yung babae at lalayas siya. Pupunta siya doon sa sinasabi ni Lolo Adriano de la Concepcion, doon sa kapatagan sa Hitagom, Misamis. Dahil nabigla nga rin lang siya sa desisyon ng kanyang isip, na desisyonan niya, na parang love at first sight ba siya sa sitwasyong iyon. Kaya lumayas siya, umalis siya doon sa bahay ng babae na yun, ng dato na yun, na hindi alam ng babae dahil natutulog pa man ang babae. Umalis siya. Tinahak niya ang madilim na kagubatan at pinasok niya yun. Tumakbo siya mula na walang sinilas gabi dahil hindi man niya alam ang daanan, mga pasikot-sikot doon. Tumakbo siya ng mabilis. Tinakbuhan niya talaga, mabilis ang takbo niya para maiwasan niya yung babae na nandun. Kahit ano pang nangyari sa kanya, nagkagulong-gulong siya, nagkasugat-sugat ang kanyang mga balat dito sa mukha, katawan, nasa mga maraming tinik ng mga kahoy, piditinik ng mga ratan na kanyang madaanan. Tumakbo talaga siya. Pagkaila daan ng ilang minuto, nagising itong babae na nandoon sa kwarto, at pagkagising niya, hindi na niya nakita si Panginoong Divine Master Ruben Benedicto Jr. doon sa loob ng kwarto. Kaya sumigaw ito, umiyak, sumigaw. Kaya nagising ang nasa loob ng kanilang bahay, yung kanyang ama, nagising kung anong nangyari sa kanya. Pagkagising, sinabi na wala na si Ubing, wala na si Ruben, lumayas na, inilayasan niya ako. Kaya ito namang ama, dali-daling pinatawag kanyang mga sundalo, mga tribo, na hanapin si Ruben at dalhin dito sa kanila balik na buhay. Kaya yung mga sundalo naman niya ay agad-agad na kumilos, dinala, tinahak yung kagubatan na madilim pa dahil mag-alas 3 pa man yun. Kaya hinabol nila si Panginoong Divine Master Benedicto Jr. na tumakbo, at agad-agad naman nilang nasundan dahil nga sa mga bali-bali na mga sanga at saka mga dugo na nakita nila sa mga sanga, mga dahon na tumalsik mula sa katawan ni Panginoong Divine Master Benedicto. Kaya doon na, nagtakbuhan na sila, hinabol na nila si Panginoong Divine Master Benedicto Jr. doon sa kagubatan. Pagkahabol nila, ay damang-dama na ni Panginoong Divine Master Benedicto Jr. na hinahabol na siya dahil mayroon namang mga sigawan na nasa likod niya. Nagsigawan naman yung mga nitibo. Nagsigawan na, dito, may mga baling sanga, dito yung dumaan. Kaya itong si Panginoong Divine Master Benedicto Jr. dahil hindi niya kabisado ang kagubatan, samantalang yung naghahabol sa kanya ay kabisado nila yung kagubatan. Kaya madali lang siyang nahabol.
At yun na nga, takbo talaga siya hanggang sa makakaya niya, hanggang sa halos magkaubusan ang kanyang hininga sa pagtatakbo dahil inisip niya na kung makita siya ay talagang putulan siya ng liig at kung hindi naman papakasal siya doon sa babae na hindi nakatakda para sa kanya. So ano nang mangyayari sa kanyang buhay at ano nang mangyayari sa mga tao dito sa buong mundo? Paano na mapreparar yung lupa na titirahan para sa kanyang mga tauhan? Kaya mabilis talaga siyang tumakbo kahit kinapos na siya sa hininga. Kahit hindi niya kabisado ang nagkagulong-gulong siya sa pagtakbo. Ang daming sugat sa katawan niya dahil sa mga tinik ng ratan, tinik ng mga kahoy, mga matulis ng bato. Nagkasugat-sugat ang kanyang paa hanggang sa malapit na talaga. Parang nasa likod na niya ang naghahabol sa kanya. Hanggang halos na ubusan na siya ng hininga ng pagtalon niya. Gumulong hanggang sa bumagsak siya doon sa lunangan ng mga baboy ramo, doon sa liguanan ng mga baboy ramo na ang putik ay hanggang baywang. Bumagsak siya doon at doon nawalan din siya ng malay sabay pagkalubog niya doon sa ilalim ng ng liguan ng mga baboy ramo na yon. At naabutan naman siya ng mga sundalo ng dato na naghahabol sa kanya. Pagkarating ng mga sundalo ng dato doon, pinalibutan nila yung lunangan, yung liguan ng mga baboy ramo, wala silang nakitang tao doon. At ang nakita nila, yung mga bali-bali na sanga at mga dugo na tumalsik doon sa mga dahon, ay hanggang doon lang talaga. Kaya niinikot-ikot nila, tinitingnan, pinagmasdan nila yung putik na liguan ng baboy ramo, wala naman talagang lumabas. Isang oras hanggang magliwanag na pag-aantay nila doon sa putik na liguan ng baboy ramo, ay wala talagang lumabas na tao. Kaya itong mga sundalo ng dato nag-isip na imposible naman kung nandun siya nakalubog sa ilalim ng putik na yon. Imposible naman kung hindi yon lalabas dahil mamamatay din yon sa hindi na makakaya sa paghinga. Hindi ka naman makahinga pag nasa loob nasa ilalim, di ba? Kaya inisip ng mga sundalo ng dato na wala talaga doon. Lumampas siguro yun. Dahil kung nandun nga, mahigit sang oras na silang doon, naabutan na nga ng pagsikat ng araw, wala mang taong lumabas. Maliwanag na nga doon, walang taong lumabas. Kaya inisip nila, wala talaga doon. Dahil kung nandun na tumago, lumabas na talaga yun. Dahil mamamatay yun, malulunod ba, mawala na ng hininga dahil putik nga eh. Kaya umalis sila. Pagkaalis nila doon, umuwi na sila doon sa dato, sa bahay ng dato at sa prinsesa. Sinasabing hindi na nila nakita si Ruben at wala na. Hinalugod nila lahat ng mga lugar doon sa kagubatan. Wala talaga silang nakikita. Kaya nga, akma naman, pagkawala na nila, nagising naman si Panginoong David Master Bandira Eclesiastes Sr. Nakalubog nga doon sa ilalim ng putik. Nakalubog. Pagkagising niya, tiningnan niyang paligid, nakita niya wala na mga sundalo. Kaya nagpasalamat siya na siya ay buhay pa at hindi nahuli ng mga sundalo. Kaya dahil maliwanag na ang sikat ng araw, tumuloy na lang siya sa paglalakad. Hanggang yung putik nga mga kapatid, dahil bundok pa man yun, wala mang ilog, wala. Hindi pa nga niya nalinis, kaya naramdaman niya ang sobrang sakit ng kanyang mga sugat dito dahil sa mga tinik ng ratan dito sa katawan na natuyo na rin ang mga putik na nasa buhok niya dito sa damit niya. Kaya naramdaman niya ang sobrang sakit talaga na kanyang naranasan sa pag-iskapo niyang iyon na ginawa. Ngunit nagpasalamat siya dahil hindi siya natuloy sa pagpakasal doon sa prinsesa ng dato, doon sa bundok ng Marayon. Hanggang sa nakita na niya ang malaking patag ng hitagom. At nagpapasalamat siya na siya ay papababa na doon sa malaking patag ng hitagom. At diyon naman ang susunod nating pag-usapan mga kapatid, yung kanyang pagdating doon naman sa isang grupo ng Rizalian doon sa Matanggad, Hitagom, Misamis Occidental. Yun naman ang pag-usapan natin mga kapatid. Yung nagiging buhay niya doon, nung nandun na siya sa kapatagan,
ng Itagom at pagkikita nila ni Mami Glinda Buray Iclio doon sa Itagom. Yun naman ang susunod nating pag-usapan mga kapatid. At hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panood, sa inyong pagsubaybay sa YouTube channel kong ito. Sa aking Diyos, Divine Master, Ben Directly Her, King of all Kings, Master Ben Directly Jr., Divine Grand Master, Ben Directly Her, sa inyong lahat na mga nag-subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga comments ninyo. Sasagutin ko yan ng buo sa abot ng aking makakaya at magtanong lang kayo na magtanong dahil pag mabasa ko yun, sasagutin ko yun kung ano ba ang mga kasagutan ng yung mga katanungan. At maraming salamat talaga sa inyong pagsusubaybay at hanggang dito na lang, magandang umaga uli sa inyong lahat.